7 years versus 2 weeks. Grabe. Yan ang katanungang magpapaisip sa mga invested sa kwento natin ngayong gabi. At hindi lang sila o tayo, madalas kasi kapag cheating ang usapan, lagi talagang tinatanong na bakit sobrang tagal na namin tapos ipapalit lang ako dun sa ngayon lang nakita o nakilala. Meron tayong tatlong karakter na magiging dahilan ng malawakang usapan ngayon. Una, ang ipinagpalit. Sa kanya mag-uumpisa ang buong kwento. POV niya ito. Pangalawa, ang ipinalit. Siya ang makakatanggap ng hinaing ng taong bayan. Ano kaya ang meron sa kanya at siya ang pinili? For context po, no? Co-teacher sila sa isang paaralan ng pangatlo nating karakter. Natatawagin nating si Marilag King. Ano kaya ang takbo ng isip niya at ganito ang naging desisyon niya? At bakit kanyo Marilag? I-explain ko mamaya. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang 7 years over 2 weeks, the Marilag cheating issue. Disclaimer lamang po ha, hindi na tayo magbabanggit ng mga pangalan or hindi na rin natin papakita ang kanilang mga muka. Gagamitin na lang natin yung mga pangalan nila bilang si Ipinagpalit, Ipinalit, at si Marilag King. Kaya bago natin umpisahan to, kumuha na kayo ng pagkain nyo, magluto na kayo ng pansit canton, kumuha na kayo ng tinapay, kape, dahil mahaba-haba ang ating usapan. At alam ko, marami sa inyo ang matitrigger dito. Cheater. Yan. Yung title ng isang FB post na sinasabing nagmula dito kay Ipinagpalit, ang bida ng ating kwento. Sabi niya, dati raw siya lang yung nakakabasa ng mga ganitong klase ng mga post tungkol sa mga cheating. Pero ngayon, hindi niya daw inakala na siya na pala ang magpo-post nito. Inumpisahan niya sa pagsabi ng binanggit ko kanina na 7 years over 2 weeks. Hindi ko pa ito na-experience but I could only imagine na ang hirap nitong tanggapin. At ang hirap na yung buong mundo mo magkakaroon ng sarili niyang mundo at bigla na lang mawawala sa'yo. Paano ka mag-move on ng ganun kabilis lang, di ba? Balik tayo sa post niya. Sabi niya na hindi niya raw ine-expect na hahantong sa ganitong klaseng sitwasyon yung relasyon nila. Ito raw yung bagay na pinakakinakatakot niyang mangyari. At hindi niya raw inakala na magagawa sa kanya to ni Marilag King, yung ex-boyfriend niya. Sabi niya, at alam ko marami sa inyo makaka-relate dito na meron na daw siya mga hinala. Ayan, yung gut feel na tinatawag. At sinasabihan daw siya ng, wala lang yun, or wag mong intindihin yun. Does it sound familiar? Laging ganito yung umpisa ng ating mga cheating issue. Anyway, hanggang sa nag-grow yung selos niya at yung paghihinala niya. And obviously po, no, sa ganitong klase ng sitwasyon, ang unang mawawala po o ang unang magiging bal ay ang kapayapaan ng mga ipinagpalit. The screenshots, pagpipiestahan to ng mga tao. November 23, 2023. Isang taon na nakaraan eh. Sabi ni Ipinagpalit na aksidente daw na napunta sa newsfeed niya yung TikTok dance ni Marilag King. Siguro nag-i-scroll siya tapos nakita niya, hala, si Marilag King at yung Ipinalit ang nasa TikTok. Sabi niya, ang dami daw nilang mga TikTok dance at kita to sa mga screenshot na pinakita niya. At medyo nagtampo pa kasi pag siya raw nagyayaya gumawa ng TikTok dito kay Marilag King, ayaw daw nito. Hindi siya pumapayag. November 24, 2023. Kinabukasan lang din agad. Dito medyo na-shock na ako kasi itong si Ipinalit ay meron din palang sariling boyfriend. So nag-reach out ang bida natin dun sa boyfriend. Nagtanong siya, public po yun. Ano na lang yung maiisip ng mga tao na magjowa sila, di ba? May kanya-kanya silang mga long-term relationships. Ako personally, I don't think there's anything wrong with making friends or making TikToks with the opposite sex. However, importante po yung salita na boundaries. Ito pa ha, hindi sa pinapraning ko po yung mga nanonood sa atin dito. No? May mga hinala na
Pero lagi ko kasing binabasa to, no, na statistically, isa sa mga pinakamalaking dahilan ng affairs, yung mga co-workers. Ito may nakita ko, 31% daw ng mga affairs ay nangyayari sa mga co-workers. Hindi na natin siya tatalakayin, no? But it's true. Nakikita ko rin po ito talaga sa mga nasa paligid ko. Pero siguro, kung hindi na natin ito i-discuss, no, kayo na lang yung tatanungin ko, na-experience nyo na ba na nag-cheat ang partner nyo sa inyo sa katrabaho nito? Yung mga alis-alis sa work, ayan, yung mga out of town, conventions, nako, maraming ganyan. Ulit, hindi ko po kayo pinapraning. Balik tayo sa kwento. Humingi ng pasensya yung boyfriend at nagsabi na kakausapin daw ito. Alam niyo, may nakikita ko, no, meron siyang conspiracy theory na hindi naman daw boyfriend yung kausap dito. Pero hindi ko mako-confirm yan, no? Pero mamaya tatalakayin natin. November 25, 2023, nag-message ang ipinalit kay pinagpalit. Sabi niya, "Hello, this is ipinalit." Yung co-teacher ni Marilag. Sabi niya na humihingi siya ng kapatawaran sa mga TikTok na wala daw siyang intensyong kahit ano. Wala daw. Huwag pag-arala. Alam daw nila yung mga boundaries nila, professionally speaking, di ba? Especially dahil nga, nabanggit ko kanina, parehas sila na nasa long-term relationships. Kanya-kanyang relationships. Kinukwento pa raw siya ni Marilag at sinasabing, mahal na mahal ko yan. Si ipinagpalit. Trabaho lang daw talaga ang relasyon nila at nagsabi pa ng, stay strong po sa inyong dalawa. God bless to the both of you. Pasensya na po. Eto, hindi ko malilinaw sa parting to, no, kung meron na ba silang something. Wala tayong clues dyan. Pero siguro kayo na lang yung tatanungin ko. Sa tingin nyo ba dito, meron na nangyayari sa kanila? Mamaya, i-explain ko kung bakit ganito kaaga pa lang ay kailangan alamin na natin. Anyway, hanggang sa naglagay na si ipinagpalit ng text na, nag-usap tayo, girl. Babae sa babae. Caps lock yan. Gigil na gigil na siya. November 26, 2023. Eto na, nagmamakaawa na raw si Marilag King. Sa mga messages nito sa bida natin, si ipinagpalit, sabi niya, di ko kayang mawala kami. Yes, kasalanan ko lahat kung bakit tayo nagkaganto. Pero, pinagsisisihan ko lahat, Mi. Sorry talaga. Tinapos niya yung message ng, sana mapatawad mo ako, Mi. Sabi ng bida natin, no? Nanghingi siya ng space, kaya ganito yung naging reaksyon ng boyfriend niya. Ang ending naman, nagkabalikan sila. Binigyan siya ng chance ulit. Kasi nga, sabay-sabay tayong lahat ha, mahal kasi niya. Alam ko na marami sa atin nagbibigay ng chance, na maloko ulit. Kaya ulit-ulitin natin dahil sa rason na to, one more time, mahal kasi niya. Okay, wag aabusuhin ha. Sisingit lang ako na hindi porket mahal natin, pagbibigyan natin na apak-apakan tayo or ibaba yung mga standards natin, magpatawad tayo. Pero set boundaries, di ba? Although hindi ko kayo masisisi, syempre kung ako man po yung ganun feeling ko, hindi ko rin alam kung ano magiging reaction ko, kung ano magiging decision ko, di ba? November 30, 2023, ayan na. May kaunting celebration na sila sa pagbabalikan nila. May mga pictures ng food, naghahalikan sila, yung heart sign pa sila na ganyan. Sabi niya na after ng space na hinihingi niya, nagkausap naman daw sila at nag-umpisa silang ulit. The plot thickens. December 1, 2023. Sabi niya, nagkaroon daw ng mga parinigan sa TikTok and it involves yung mga co-teachers nitong dalawa. Nakwentuhan siguro sila and alam natin ang kwento, no, na iba-iba talaga yung versions per side. Siguro iba rin yung kwento sa kanila. Sabi ng bida natin, wala naman pala talaga, anong purpose ng mga pagpaparinig daw, di ba? Bakit may pagpaparinig siyang nababasa? Kung wala naman talaga. Which makes sense, di ba? Ang dami raw nilang naging sagutan nitong babae. Natapos ang usapan nila talking about assurance at sabi sa kanya nang ipinalit para matapos na to, in behalf of my friends, I'm sorry. Time skip. Hindi sa 2023 mangyayari ang buong kwento. Parang anime lang po ito. Mula December 1, 2023, tatalon tayo ng January 7, 2025. This year na ito, monthsary daw nila ito. Nagkayayaan sila na mag-date or mag-celebrate
Pero imbis na masaya sila, naging away daw yung celebration nila. Pinaalis niya na raw si Marilag King sa bahay at umuwi sa kanila. Hanggang sa di na raw sila nag-uusap hanggang kinabukasan. May mga ganito kasi no, na pag gusto na makipaghiwalay, gumagawa na lang ng rason para may pag-aawayan. Hindi ko alam kung ganun yung eksena nila. But sure ako, marami sa inyo yung naka-experience nung ganon. January 8, 2025. Hindi na nakatiis ang bida natin. Sabay-sabay, mahal niya eh. So pinuntahan daw niya. Madaling araw na. Alas 12. Pero ang sabi niya, na humihingi na raw ng space si Marilag King. Isang sign na po yun. Uunahin daw muna niya ang kanyang sarili. Ito na. Nagmamakaawa na raw siya. At sabi sa kanya na, ikaw pa rin naman ang gusto kong pakasalan. At I think, alam na natin, no, kung ano yung nangyari. Na isang bluff lang ito. Sa mga sumunod na screenshot, nagtatanong siya, mahal mo ba ako? Ako pa rin ba? May paparaning na yan. No? Nanghihingi na ng assurance. Nasisira na yung self-worth. Wala na. Itinatapon ka na. Yun na yung katotohanan. Hindi niya na rin daw alam yung gagawin niya. Bagsak na rin daw yung katawan niya. Mind and body, magkarugtong yan. Sira yung utak mo, sira yung katawan mo. That's true, di ba? Kaya protektahan natin yung mental health natin. Sabi ni Marilag, para sa atin naman to, Mie, referring doon sa paghingi niya ng space. January 15, 2025. After daw ng space na hinihingi ng 7 days, nag-usap pa daw sila ng personal. Nagmamakaawa daw siya ulit. Siguro umiiyak na to eh. And this time, sa sobrang iyak niya, hinimatay na raw siya. Kakaisip yan. Ang ending, extended po ang space na hinihingi and sent to 8080. Kakaloka. January 24, 2025. After 1 week ng pag-uusap, nagkita na daw ulit sila. Pero ang masakit dito, tingnan niyo yung sabi niya, nag-a-update ka na rin pala sa kanya. Nung araw na to, nag-request daw siya na samahan sa Pampanga. Pero sabi niya na pinaramdam sa kanya nung araw na to na parang wala na talaga silang pinagsamahan. Jacket. Walang usok kung walang apoy. Totoo yan. At ang usok sa kwento natin ngayong gabi ay isang jacket. January 30, 2025. Dahil sobrang asim nga nung naging usapan nila sa Pampanga, no? Eh di na raw sila masyado nag-usap kinalaunan. Nagkaroon daw ngayon ng retreat dito sa school kung saan nagtatrabaho si Marilag at yung ipinalit. At dahil syempre, pag kunyari, di ba, may mga ganitong bagay sa mga relasyon natin, i-stock natin, syempre, yung nangyayari dun sa partner natin, sa jowa natin. Ngayon, habang nag-i-stock ang bida natin, meron daw siya nakitang isang picture. Itong si ipinalit, suot na raw ang jacket ni Marilag. Ito yung punto na alam mo yung biglang mag-iinit yung tenga mo, biglang parang may puputok sa puso mong ganun. Ang lala na raw ng kutob niya dito. Actually, hindi ito kutob eh. Feeling ko at this time, alam niya na. Aware na siya. In denial na lang talaga siya. May ganyan tayo ko-convince natin sa sarili natin. Baka naman kamukha lang yung t-shirt, ay yung jacket. Baka naman di sa kanya. Mga ganun mga bagay ba? Wala na raw siya magawa nung punto na to. Ang layo daw kasi nila. Nasa ano sila retreat, di ba? Ngayon napapaisip siya, bakit ipapahiram yan? Dati may issues kami niyan eh. Alam niya na nga na talaga yung sagot. Hindi niya lang matanggap. February 3, 2025. Eto na. No? Hindi na mapakali yung bida natin eh. Hindi na siya nakapagpigil at lakas loob na raw siyang pumunta doon mismo sa school. Ngayon, mag-aaway ba sila? Magsasabunutan ba? Ito yung nangyari. Gabi na daw to, 7 p.m. Nang pagpunta niya daw dun sa school, no, sumunod siya doon sa guard, papasok. At ito yung bumungad sa kanya. Mala teleserye. Just imagine na pagpasok mo dun, no, nakita niya daw na nag-uusap yung dalawa sa faculty. Nung nakita daw siya ni Marilag, bigla tong lumabas at nag-usap daw sila doon sa gate. Siguro, inalis na rin siya para hindi magkaroon ng eksena doon sa school. I think yun yung ginawa nung lalaki. After daw nito, diniloy nila yung usapan no, hanggang sa hinarap siya doon sa magulang ni Marilag King. Sinabi niya mismo sa harapan nitong si ipinagpalit na gusto na raw itong babae talaga. Idinidiin naman niya
na wala pa raw alam yung babae dito. Hindi ko alam kung sinasabi niya parang nililigawan pa lang, kung saan naiinis yung bida nating si ipinagpalit. Dahil umamin na rin naman daw sa magulang, o sinabi mo na may nararamdaman ka dito, bakit ayaw mo pa may kwento ng buo, 'di ba? Para tapos na, para maka-move on na siya. Hanggang sa yun na, binasa niya raw yung cellphone sa cellphone. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng access dito, no? So, siguro alam niya yung password or whatever. At nakita niya na yung mga magic words na magbibigay ng pain sa puso niya. Nakita niya yung messages, nakalagay, I love you, ingat ka. Ito pa, meron nakalagay, nakauwi na po ako, I really appreciate you. Ang sakit nun, diba? Sabi niya, I love you one kayong dalawa. Hinahatid sundo mo. Gamit yung motor nating dalawa. Ayan na, stages of grief, diba? Stages of, ano man tawag doon? Basta nagagalit na siya, nasa anger stage na siya. Nasikmura mong pasakayin siya dyan? January 31, 2024. Doon daw nila binili yung motor. Actually, may picture pa sila niyan. Pinangalanan nila itong motor na to na Cloud. Sabi niya, pera ko yung ginamit dyan. Ako ang nag-cash niyan. Oo, hinuhulugan mo. Pero wala pang isang taon, sinasakay mo na agad yung babae mo dyan. Hindi ko alam ha, kung sa inyo, kunyari kayo yung babae, no? Ma-offend ba kayo pag yung ginawa sa inyo? Pinasakay kayo sa motor na galing sa original. Ma-offend ba kayo? Kwento nyo nga sa akin sa ilalim. Eto na, Marilag. Pag-uusapan na natin. So, ang haba na lang naging kwento natin. Nakita na natin yung mga screenshots. Kuya Claro, bakit Marilag? Well, obviously, wala pa yung kantang Marilag nung nag-umpisa yung kwento. 2023, kamakailan ko lang din narinig tong kantang to eh. Pero ito yung dahilan. Meron isang screenshot na inilabas yung bida natin. Sa message, nakalagay, good night, may Marilag. Aray, kung ikaw mababasa mo yan, no? Ngayon ko lang din nalaman, yung ibig sabihin pala ng Marilag, parang maganda, gano'n. May mga ano dyan, di na natin talakayin. Pero yun pala yung meaning niya. And also, I think kaya naging ito yung dahilan nila, naging tawagan nila, no? Kasi sikat ngayon yung kantang Marilag ni Jonella. May Marilag. Aray. Eto, magagalit kayo sa akin. Medyo, singit ko lang din. Pero ha, napapansin ko, patunayan yung mali ako ha. Patunayan yung mali ako. Yung mga gumagamit ng mga call sign galing sa mga kanta, naghihiwalay, nag-cheat. Awayin niya ako. Tatanggapin ko po. Pero kung mapapatunayan nyo sa akin hindi siya, mas okay. Kwento nyo sa ilalim. Yung mga gumagamit ng call sign ng mga kanta, sila yung cheating galore. Yan, nag-cheat, naghihiwalay. Yung palagi ko, aray, Marilag ko. Okay, hindi natin i-discuss yan. Ay, observation ko lang naman yan. You can prove me wrong. Balik tayo sa kwento. Baka may mga natitrigger pa kasi dito, di ba? Mapraning pa kayo. Kasi, ay, ganyan yung tawagan namin. Tanong ko sa inyo, ano yung call sa inyo ng jowa nyo ngayon? Kwento mo sa ilalim. Aftermath. Nagrarant itong bida natin. Sabi niya, hanggang ngayon. Medyo natatawa ako dito ha. Kasi ang weird. Ako pa rin yung cover mo sa Facebook mo. Nagmamahalan na kayo. Sabi niya ganyan. Ang weird nga naman, di ba? Nagre-reflect na lang yung bida natin. Sabi niya, na kahit kailan daw, hindi niya maisip na meron daw talagang mga tao at kasamahan ang tinotolerate ang panluloko. Ayun yung major red flag dito. Although hindi natin alam kung ano yung kwento ng mga co-workers na. Honestly, X talaga yung ganon. If you love your friends, if you love your family, hindi nyo sila ito-tolerate na gumawa ng kalokohan. Ako man, kunyari makita ko yung kapatid ko, nag-cheat sa girlfriend niya ganyan. Ako mismo babatok. Ako mismo magpapaluhod sa kanya sa jowa niya. Ganon dapat talaga. Pero meron talagang mga barkada na ganun yung gawa. Hindi ko po alam. Sayang daw yung 7 years na ginugol sa kanya. Ganun lang daw pala ang gagawin sa kanya. Sabi niya, buti na lang daw at alam niyang kasama niya ang Diyos sa pinagdadaanan niya ngayon. Na nagpapasalamat daw siya kasi tinanggal siya ng Panginoon sa buhay niya. Alam mo, totoo lang ha. This is from my own perspective.
Pero pag nakita mo na nag-cheat sa'yo, blessing yan. Kasi pwede mo nang tanggalin eh. Yung bang proof na nag-cheat talaga sa'yo ng buong husay? Yung ba parang hindi ka lang mapapraning kung nag-cheat ba o hindi? Yung konkreto na, ay, ayan na, nag-cheat. Blessing kasi pwede mo nang tanggalin completely sa buhay mo na walang regrets. For me, blessing yung nakikita mong ganun. Although hindi naman blessing yung may mag-cheat sa'yo, no? But yung fact na kaya mong i-erase yung ganitong klase ng tao sa buhay mo para hindi ka na mag-aksaya pa ng oras. Blessing yon. Sabi niya, hindi ako ang nawalan. Hindi ko deserve to. Hindi ko pinaghihinayangan yung pinagsamahan natin ng 7 years. Me and D, 2017 to 2025, officially signing off. Pre-pandemic to post-pandemic relationship. Grabe. Ang layo. Sayang nga naman talaga. Pero siguro ganun nga talaga. Baka makakahanap ka pa ng para sa'yo talaga. No? When it clicks, you will know. Mahanap mo yan. Sabi, hala, ang peaceful dito sa relasyon ko. Kaya pala kami pinaghiwalay. Totoo yan. Dionela response. Matapos ang napakahabang expose, wait lang ha. Ano ko lang kasi ang dami ng babash dito kay Dionela. Inaaway nila. Pero I do believe na napakagaling niya. Singit ko lang. Samot-sari ang naging reaksyon ng mga tao. May mga gumawa ng mga memes, may mga nang-aaway. Pero ang isa sa mga nakakatawang reaksyon dito ay manggagaling mismo sa kumanta ng kantang Marilag na si Dionela. Sabi niya sa isang screenshot, nadamay pa for today's video. Binintang sa akin ng himala. Yun kasi yung lyrics na, di ba? Yung Marilag, ang himala sa'yo'y bibintang. Ibang himala pala yung ginawa dito. Anyway, usapang cheating. Hindi talaga nawawala ang usapang cheating, and every time pare-parehas yung mga parts ng kwento. Pansin ko lang, nung nakaraan lang, di ba, may mga diniscuss tayo, hindi nawawala yung cheating dito sa channel na to, sa totoo lang, laging meron at meron talaga. Hindi na natin babanggitin, no, yung mga panghalan ng mga nakaraan, pero yung similarities, nakaka-curious. Ganun siguro talaga. Isa-isahin natin ha. Una, katrabaho. Sabi ko sa inyo, mataas talaga statistically, katrabaho. Isang mundo, laging nakakasama. Pangalawa, yung wag ka mag-alala. Wala lang kami. Magkatrabaho lang kami. Laging ganun yung kwento. And then yung pagbibigay ng jacket, yung mga sides. Pero honestly, lagi ko naman din sinasabi to, no? Pero I don't think ito rin yung kabuuan ng kwento. Maaari ha na meron ding nagawa itong bida natin. Although walang kahit anong pwedeng mag-justify ng cheating. Pero I think it is important na marinig din natin yung kwento nung babae pa, nung lalaki pa, no? And isa lang din sa mga curious ako, kung ano yung kwento nung boyfriend ni Ipinalit. Di ba may boyfriend din si Ipinalit? Alam kaya niya na nag-cheat sa kanya o nalaman niya na lang din nung umusbong itong usapan na to. Sa ngayon, punong-puno ng memes sa social media. Kagaya na lang nito from FTTM Calendar na nagsasabing, pasok for the month of February ang Marilag cheating issue. Ito po yung honest take ko dito. I think lahat naman, pag nagtatagal yung relasyon, and sila 7 years, meron talagang nawawala yung affection. Normal yan ha. Normal ha. Nawawala yung sex. Nawawala yung connection. At nakabase na lang sa inyo at kung paano kayo nag-uusap, kung paano magtutuloy yung relasyon nyo. Tandaan nyo, no, na ang partner ninyo ay ang tahanan ninyo at dapat sabihin nyo sa kanila yung ganitong mga klase ng bagay. Di na tayo ganito. Di na tayo lumalabas. Sa kanila dapat muna. Huwag nyo i-discuss sa ibang lalaki or ibang babae. Sila muna. At kung wala naman na talaga, no, kung said na, makipaghiwalay kayo, di ba? Makakasakit ng damdamin yan, pero inirespeto mo yung partner mo, no? Normal yung sakit. Okay na yan, sige na. Kesa magsinungaling ka pa, sabihin mo na yung katotohanan. Di ba? Hindi yung binababoy mo pa yung pagkatao, papraningin mo pa. Ay, hingang malalim tayo. Ay, nako. Nakaka-trigger po talaga yung mga ganitong klase ng kwento.
Meron tayong 1,000 GCash giveaway para sa question of the day natin. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. At punta po kayo sa aking TikTok at Instagram para sa mga nagre-request ng stories. Eto na. Ano sa tingin nyo yung nagbago sa relasyon nilang dalawa? Kaya naghanap ng bagong magmamahal itong si Marilag King. Comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.